Welcome to Donmar TV News Channel. Magandang hapon po sa inyong lahat. It's 12:30 in the afternoon here in the Philippines. At may balita na naman tayo. Dalawang balita natin ngayon. Una, may ipapakita akong video sa inyo na itong si Presidente Bongbong Marcos ay naniniwala na hindi babagsak ang ating ekonomiya sa susunod na taon. Okay? Explain natin yan. Okay? Pangalawa nating pag-uusapan ay itong si former President Duterte. May ipapakita akong video sa inyo na nagpapatunay na itong si former President natin ay kaya pala mahal na mahal ni Pangulong Duterte itong si General Bantag. Okay, may video akong ipapakita sa inyo na itong si Pangulong Duterte ay mahal na mahal si General Bantag. Okay, pero guys, bago ang lahat, importante na i-like at i-share itong video na ito para kakalat ito sa taong bayan sa ating Facebook at YouTube. Okay, sabay-sabay tayong mag-like and share. 1, 2, 3, go! Okay, importante yan ang like and share guys. Mag-like and share na kayo. And also, please consider na i-subscribe at i-follow itong Donmar TV sa ating Facebook at YouTube. Okay? Para lagi kayong updated dito sa ating mga balita. Okay? Sabay-sabay tayong mag-subscribe and follow Donmar TV. 1, 2, 3, go! Thank you very much. Una nating pag-uusapan, no? Itong video na ipapakita ko sa inyo na itong si Presidente Bongbong Marcos ay naniniwala na hindi babagsak ang ekonomiya natin sa susunod na taon, no? Sa gitna ito, no, na usap-usapan ngayon, sa gitna ito ng tumataas na mga bilihin natin sa Pilipinas, yung mga sibuyas, ganun, tumataas raw ang mga bilihin natin. Tapos tumaas rin ang bilang ng mga Pilipino na walang trabaho. Pero kahit yan ang nangyayari ngayon sa Pilipinas, ay itong si PBBM ay naniniwala pa rin na sa susunod na taon ay tataas pa rin ang ating ekonomiya at hindi ito babagsak. Okay? Panoorin natin ang video na yan at sabay tayong mag-react tungkol dyan. Okay? Play nating video. Kumpiyansa si Pangulong Bongbong Marcos na walang nagbabadyang recession o pagbagsak ng ekonomiya sa Pilipinas sa susunod na taon. Yan ay sa kabila ng pagtaas ng presyo ng mga bilihin at pagbaba ng bilang ng mga Pilipinong may trabaho nitong mga nakaraang buwan. Nasa frontline ng balitang yan si Maricel Halili. Sa kabila ng sumisirit na inflation o taas presyo ng mga bilihin, naniniwala si Pangulong Bongbong Marcos na hindi lalagapak ang ekonomiya ng Pilipinas sa susunod na taon. Malakas ang loob natin, hindi tayo magkakaroon ng recession dito sa Pilipinas dahil masyadong mababang unemployment rate. Sa isang video message na inilabas ng Office of the Press Secretary, sinabi ng Pangulo na ang pagbaba ng bilang ng mga Pilipinong walang trabaho ay bunga ng pagtutok ng kanyang administrasyon sa pagpaparami ng trabaho, bagay na itutuloy raw ng gobyerno. Bukod sa karagdagang oportunidad para sa mga trabahador, siniguro rin ng Pangulo na pursigido ang gobyerno na tugunan ng inflation. Gumagawa kami ng marami pang ibang paraan para maging mas magaang sa bulsa ng ating mga kababayan itong napakabilis na pagtaas ng presyo ng kung ano-ano mga bilihin. Kasabay ng pahayag ng Pangulo, lumabas ang tugon ng masa survey ng Okta Research kung saan nakita na ang taas presyo ng bilihin ang pinaka-ikinababahala ng mga Pilipino. Sa survey, nakita na 57% o higit kalahati ng mga Pilipino ang umaasang matutugunan agad ng gobyerno ang inflation. Mas mataas ito sa 52% na naitala noong Marso. Halos kalahati rin ng mga Pinoy ang nababahala sa kanilang sahod at akses sa pagkain gaya ng kanin, gulay at karne. Ginawa ang survey noong Oktubre, isang buwan bago sumipa sa 8% ang inflation nitong Nobyembre na siyang pinakamataas sa loob ng 14 na taon. Nagbabala rin ang World Bank na maaaring patuloy pa ring maging hamon ang taas presyo ng mga bilihin hanggang sa susunod na taon. Ayon din sa isang ekonomista, maaaring tamaan din daw ng inflation ang trabaho ng mga Pilipino. That would be a key factor as far as employment goes. Kasi once inflation goes up, you would expect more firms to actually close down. So workers will eventually be unemployed.
Sa huling tala ng Philippine Statistics Authority, bumaba sa 4.5% ang bilang ng mga Pilipinong walang trabaho nitong Oktubre, kapantay na ng pre-pandemic level. Bumaba rin sa 14.2 ang underemployment rate sa parehong buwan mula sa 15.4%. Ang underemployment ay may mga trabaho pero naghahanap pa rin ng dagdag na pagkakakitaan. Isa sa mga itinuturong rason para rito ang dagdag na economic activities, lalo't papalapit na ang Pasko. Kaya pangamba ng mga eksperto, baka seasonal o pansamantala lang ang nakuhang trabaho ng mga Pilipino. Kasabay din ng pagbaba ng unemployment at underemployment rate, bumaba rin ang bilang ng mga Pilipinong may trabaho. Mula 47.58 milyon noong Setyembre, nasa 47.11 na lang ito sa huling tala ng PSA. Ayon sa ahensya, maaaring maraming nag-resign o umalis ng trabaho para magbalik eskwela. Nauna na ring nag-abiso ang mga ekonomista na bantayan ng mga pandaigdigang issue. Kabilang dyan, ang gaya ng sigalot sa Russia at Ukraine at paghina ng ekonomiya ng mayayamang bansa. Posible raw kasing maapektuhan ang investment sa bansa at kalaunan pati ang trabaho ng mga Pilipino. Nagbabalita mo. Okay, ayan. So, alam naman natin na ang ekonomiya natin ngayon ay kaya nga ngayon tumaas yung mga bilihin, tapos marami ang mga Pilipinong walang trabaho. Ngunit itong si PBBM naman ay naniniwala pa rin na sa susunod na taon ay hindi babagsak ang ating ekonomiya. Alam naman natin na kaya nga tumaas ang mga bilihin ngayon kasi dahil nga sa mga nangyari sa mga yung mga malalakas na mga countries ngayon nga, no, especially sa Russia at Ukraine, nakakaapekto talaga yan. Ngunit napapansin ko kay Presidente Bongbong Marcos ay tuloy lang ng tuloy sa kanyang ginagawang paraan sa problemang ito. 'Di ba? Alam naman natin yan lahat. Alam kong itong si PBBM ginagawa niya talaga ang lahat. Meron kasing mga bagay na hindi niya makontrol. Kagaya niyan sa Ukraine at Russia, hindi niya makokontrol yan. Kaya nga, apektado lahat ng mga countries. Hindi lang naman tayo ang apektado dito. Ngunit si PBBM ginagawa, alam natin na ginagawa niya ang lahat tungkol dito. No? Sa sinabi niyang naniniwala siyang hindi babagsak sa susunod na taon ang ekonomiya, alam kong may gagawin itong si Presidente Bongbong Marcos. At naniniwala tayo sa kanya, di ba? Alam natin yan. Brilliant itong si PBBM. At sa mga alam kong magagampanan yung trinabaho na nga yan ni PBBM, yung mga bilihin na tumataas, yung mga Pilipino na walang mga trabaho, ano yan, sa susunod na taon, naniniwala ako na itong mga problemang ito ay masosolve ito by the hands sa ating PBBM natin. Okay? Kita naman natin dyan sa mga datos na ipinakita ng News 5 na talagang sa mga datos na tumataas, bumababa, meron yang mga rason. No? Meron yang mga rason. Hindi ibig sabihin na tumaas ang inflation, walang trabaho ang mga Pilipino, tumaas ang mga bilihin. Hindi ibig sabihin ay ang ating presidente ang may kasalanan yan. Hindi. Itong si Presidente Bongbong Marcos nga ay naglibot sa buong mundo. Pumunta ng iba't ibang bansa para lang magkapera ang ating bansa, para lang matulungan kung ano ang problema ng ating bansa. Okay? So, kayong mga audience ko dito, libre kayong mag-comment, mag-react tungkol sa issue na ito, na itong si PBBM ay naniniwala na hindi babagsak sa susunod na taon ang ating ekonomiya sa bansang Pilipinas. Kahit tumaas na ang mga bilihin, kahit maraming Pilipino ang walang trabaho. So, ano masasabi nyo dyan? Comment, react at babasahin natin yan. Pangalawa nating pag-uusapan ay may ipapakita akong video sa inyo na ito yung video na nagpapatunay na kaya pala maraming supporters itong si General Bantag dahil
itong si former President Duterte ay mahal na mahal pala niya itong si General Bantag. Okay? So without further ado, i-play natin ang video na yan. Okay, play. So you have to mabutit na lang nandito si Batak. Yung tumindig ka nga para makilala ka. Yan ang nilagay ko sa munting lupa. Ito, lumang video ito, no? Na mahal na pala ni former President Duterte itong si General Bantag, no? May trust siya. Kaya nilagay niya ito sa Bucor. Yun. Ngayon, wala nang ano. Take your grand sit down. Police ito. Na demanda ito kasi yung isang silda puro durugista. Ewan ko, basta istasyon na nabitaw ng 2 granada, ubos. Oh, talagang in-explain ni former president na matapang talaga itong si General Bantag when it comes to mga durugista. Sabi ko, demanda ng multiple murder. Kung nalaman ko, sabi ko, fulfillment of duty yan. So, believe itong si former president natin kay General Bantag. Ewan ko ba, bakit itong si Remulla ay medyo makikita natin si Remulla na parang hindi talaga niya gusto si General Bantag, no? Ewan ko ba kung bakit talaga. Talagang nagtataka ako dyan. Acquitted yung kaso. Sabi ko talaga, tutulungan ko. Siligay ko ngayon sa munting lupa. Wala nang rayot-rayot. Are you an ifugaw, no? Ifugaw ka. So, hindi ko nilagyan ng ifugaw, hindi matino. Ngayon malinis ang behave talaga lahat ng preso. Hindi ko lang masabi sa inyo kung bakit mag-behave sila doon. Kasi kumakati ang bibig ko, gusto kong sabihin eh. Wag na, na lang. Alam ko na itong si former President Duterte natin at itong si General Bantag, no? Duda ko may nag-uusap rin ito behind the camera, no? Sa mga nangyari sa loob ng Bucor, dyan sa Bilibid. Siguro pinaalam ni General Bantag, ni former President Duterte na ito yung mga nangyari. Siguro sabi ni former President na you have my full support. Gawin mo lang yung trabaho mo. Parang ganun ba ang nangyari noon, no? Sa time ni former President Duterte. Baka tatakbo ito ng mayor sa one of these days, mag-retire na ito sa gobyerno. Hindi nga pwede nga itong si General Bantag tumakbong senador, di ba? Ayaw ko lang pero believe ako sa formula niya. Ganon talaga. Kung ganon ang ginagawa mo, pati ako, if there is no law and order, how can we now proceed? Andito man Ipinakita ko lang itong lumang video na ito sa inyo na para mapatunayan ko sa inyo na talagang susuporta tayo kay Bantag dahil sinuportahan ito kay Pangulong Duterte noon sa kanyang time, no? Ito yung reason bakit linagay ni former President Duterte dyan si General Bantag sa Bilibid. yung insurgency, yung sinasabi ni Undersecretary na LCAP. Okay, so tapos na yan ha. Yun lang ang tungkol kay General Bantag na pinuri itong si General Bantag kay Pangulong Duterte no sa kanyang time. So hanggang ngayon nagtataka lang talaga ako bakit itong si
DOJ Rimulya ay negative talaga siya kay General Bantag. Talagang sabi pa nga ni Rimulya, may ebidensya sila na siya raw mastermind dito sa kay Percy Lapid, no? At maraming taong bayan na hindi naman naniniwala kay Rimulya, no? At si Bantag yung sinuportahan. So ayan, kitang-kita na itong si former President Duterte ay mahal na mahal itong si General Bantag. So kayong mga audience ko dito, mag-comment, mag-react tungkol sa sinabi ng ating former President Duterte kay General Bantag. Tama ba ang mga sinasabi ng former president natin? Okay? O talaga bang may kinalaman itong si General Bantag sa siya raw ang mastermind dito sa pangyayari kay Percy Lapid, okay? Sa mga pahayag ni DOJ Rimulya, okay? So saan kayo mas naniniwala? Mag-comment, mag-react at babasahin natin yan, okay? Don't forget i-like, i-share itong video na ito para kakalat ito sa taong bayan, and also guys, please subscribe, please follow Don Mar TV kung bago ka pa lang sa aking channel, page, para lagi kayong updated sa mga balita natin. Okay? So guys, hanggang dito lang itong video na ito. Please support our great leader sa Pilipinas, Presidente Bongbong Marcos, Vice President Inday Sara Duterte, at mahalin natin ang Pilipinas. Have a great day and God bless everyone.